Ma'am, dumudugo po ang kamay niyo. Hindi ko nilingon si Rico. Nagtuloy-tuloy lang ako sa paglabas. Kinuha ko ang scarf na nasa leeg ko at itinali iyon sa sugat ko para hindi na ako makagawa ng skandalo. Tumuloy ako sa parking lot kung nasaan ang motor ko. Bago sumampa doon ay muli kong binaklas ang scarf ko sa kamay. Napangiwi ako nang biglaan kong hinugot mula doon ang bubog. Mas lalong rumagasa ang dugo lalo at may kalakihan ang bubog na bumaon doon. Bayaw! Napatingin ako sa entrance ng CBE at doon nakita kong tumatakbo palapit sa akin si Fit. Bakas ang pag-aalala sa mukha niya, samantalang ako'y mabilis na ibinalik ang pagkakatali ng scarf sa kamay ko. Wala na akong pakialam kahit makita na ibang tao ang high ko. What's up, bayaw? Ngumisi ako nang makalapit siya. Tinatigan niya ako ng ilang minuto bago humugot ng malalim na buntong hininga. Cellphone mo. Iniabot niya sa akin ang cellphone ko. Agad ko naman iyong kinuha sa kanya. Oo nga pala, nandito pa naman ang mga picture ni Intoy ko. Tumawa pa ako. Are you okay? Next time, don't ever ask me that kind of question. Kalaban ko sa buhay ang ganyan tanong. Tinapik ko ang balikat niya bago tuloy ang sumampas sa motor ko at binuhay ang makina noon. Una na ako. See you when I see you, bayaw. Tuluyan ko ng pinaharurot ang motor ko na hindi hinihintay ang sagot niya. Nagpunta ako sa headquarters at tumuloy sa opisina ng uncle ko. Walang katok-katok akong pumasok doon at nadatnan ko siyang may kandong na babae at naghahalikan sila. Nice porn. Komento ko sa kaumupo sa visitor's chair na nasa harapan nila. Mabilis niyang naitulak ang babae kaya natawa ko na muntik na itong sumalpak sa sahig. Pero dahil isa ito sa mga agent namin na kaedaran niya rin, ay mabilis ang reflexes nito at natimbang ang katawan. Langya! Grace, hindi ka man lang ba marunong kumatok? Asar na tanong nito at sinenyasan ng babae na lumabas na mabilis namang sinunod nito. Alam mo namang hindi ako kumakatok kapag pumapasok ako dito. Sagot ko. Napapailing ito. Anong kailangan mo? Di ba on leave ka? Ngayon ay nakangisi na ito at tumalukip-kip habang prenteng nakaupo sa swivel chair niya. Bigyan mo ako ng kaso. Walang kaabog-abog kong sagot. Ano? Hindi pwede. On leave ka. Nakapagtitigan ako sa kanya ng matagal at siya ang una nagbawi ng tingin. Nag-aalala siyang tumingin sa akin. Tingin bilang isang nagmamahal na uncle at hindi isang general. May problema ba? Nagkibit balikat ako. Medyo wasak lang ang puso ko ngayon kaya kailangan ko na mapagkakaabalahan na mailalabas ko ang galit ko. Simpleng tugon ko. Nailing siyang napahilot sa sentido. Anong klase ng kaso ang gusto mo? Yung papatay ako, tapos yung medyo tatagal na 1 buwan. 1 buwan? Mauubos ang araw na leave mo at hindi ka tuloy yung makakaporma sa nililigawan mo. Ayos lang. Basta ako na bahala doon. Marami pa namang susunod na araw. Kung yan ang gusto mo, sige. Sakto, may bagong kaso tayo ngayon. Hindi nga lang sa ibang bansa, kundi dito lang sa Pilipinas. Ayos na yun. Basta yung hindi puro tunganga. Tumayo siya at lumapit sa drawer na nasa gilid ko saan doon nilalagay lahat ng mga record ng kaso at ang lagay nito. Marami iyon kaya hindi kami maubos-ubusan ng nilulutos na problema ng bansa at personal na problema ng mga malalaking tao. May hinugot siyang isang folder at bumalik sa harapan ko, saka inabot sa akin ang kinuha niya. Humingi ng tulong sa akin na may-ari ng bar dahil purasahan daw na may nagpapasok ng droga sa kanila at doon nagaganap ang bilihan sa pagitan ng mga customer. Sakto 1 buwan kung magiging epektibo ang mga plano. Hindi basta-basta ang grupong pinabibilangan ng mga nagpapasok ng droga sa lugar na iyan. Paliwanag niya. Binuklat ko ang folder at muli ibinalik ang tingin sa kanya. Napatunayan na ba na totoong hindi gusto na may-ari ang mga ganong pagpapalitan ng droga? Baka naman pain lang iyon, yung ganong rason. Napatunayan na ang bagay na iyon at ang trabaho mo ay alamin kung sino ang nagpapasok ng droga doon. Anya, madali lang yun. Seryoso siyang umiling. Huwag kang maging kampante sa kasong ito. I know, you're one of the best agent in our department. Pero kung aalamin mo ang nagpapasok ng droga, ay hindi malabong malaman mo rin kung sino ang puno at kapag nangyari iyon ay labis na mapanganib. Kaya ko naman to. Hindi ba kasali ang pagpuksa ng kung sino man ang puno nito? Siguradong malaking sindikato iyon. No, may ibang naka-assign sa bagay na iyan. Ang focus mo lang ay alamin kung sino nagpapasok. Kahit huwag na ang puno. Dahil kapag ginawa mo iyon ay taon na nga abutin mo. Pinagbibigyan lang kita sa hiningi mong pansamantalang kaso.
Paliwanag niya pa na tinanguan ko na lang. Okay, okay, mamaya na ako magsisimula. Salamat dito. Tukoy ko sa kaso at dahil sa pag-angat ko noon, ay nakita niya ang kamay kong may scarf. Ano nangyari dyan? Wala to. Malayo sa bituka kaya huwag kang umiyak. Biro ko. Hindi ako umiiyak. Ang kapal mo. Wala akong pakialam sa'yo. Malas ka na nga. Pagtataboy niya sa akin pero hindi naman nakaligtas sa akin ang pag-aalala sa mga mata niya. Tigang ka lang kaya ka ganyan. Tuloy mo na yung ginagawa mo kanina para naman madaligan ka. Kantsaw ko. Kumunot ang noon niya, tanda na piko na kaya mabilis akong tumayo at tumakbo patungo sa pinto. Binato niya ako ng ballpen pero nailagan ko. Huwag ka nang babalik! Sigaw niya. Napahalakak ako ng tuluyang makalabas. Napatingin ako sa kamay ko at naiiling na lumabas ng headquarters. Napangiti ako nang makasalubong ko si Angela. Naks, long time no see. Bati ko at sinapak ang braso niya. Binatukan niya ako at sabay kaming natawa. Malandi ka kasi kaya hindi tayo madalas magkita. Indrapan ko siya. Ako pa? Ako pa ba? Nabaling ng atensyon niya sa hawak kong folder. Kaso? Tanong niya. Oo. Akala ko nakalib ka. Takang sambit niya. Oo nga pero humingi ako ng pansamantalang kaso. Kasi gusto ko malibang. Medyo bastard ako ngayon. Napangiwi ako na maalala na naman ang ginawang pagtataboy sa akin ni Intoy ko at pag-aakusa niya sa aking lumalandi. Sa third ba? Hindi ka medyo bastard doon dahil bastard ka talaga. Tuod ang nilalandi mo kaya hindi ka uubra. Wow, salamat ha. Ang supportive mo. Malambing kaya siya sa akin. Sarkastiko sabi ko. Ayoko na maipahiya ang sarili ko kahit alam kong totoo naman talaga ang bagay na iyon. Assuming. Ako sa niya kaya sinamaan ko siya ng tingin. Huwag mong bigyang kahulugan lahat ng galaw niya dahil mabait lang talaga siya. Kahit ayaw niya sa tao, ay pinipilit niyang pakasamahan dahil mabait siya. Ngumisi pa siya. Sige, ipagdiinan mo pa. Asiko at pinaikot ang mga mata ko dahil sa mga katotohanang inilaladlad niya sa harap ko. Nag-flip ako ng hair at siniguradong tatama iyon sa mukha niya bago ako mabilis na tumakbo papunta sa motor ko. Tawa ko ng tawa habang nagdadrive, pauwi sa kondo ko. Dalian mo, Inday. Ikaw na susunod. Tawag sa akin ng manager ng mga dancer dito sa bar. Yes, pumasok ako bilang stripper dahil doon ko sisimulan ang plano ko. Madali lang ako nakapasok dahil nasa akin lahat ng qualification nila. Maganda, nakakaakit, sexy, magaling sumayaw, matangkad at higit sa lahat, Diyosa. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumasok ako sa ganitong trabaho dahil hindi rin ito ang unang pagkakataon na humawak ako ng ganitong kaso. Kapag kasi ganito ang trabaho ay malaya akong nalilibot at namamanmanan ang mga tao sa paligid at buong lugar. Susunod na, madam. Sagot ko. Inayos ko ang sarili ko. Sinigurado kong makapal at nakakaakit ang nilagay kong make-up. Pulang-pulang lipstick ko tulad ng kulay ng suot ko. Kulay pulang lacy bra at panty ang suot na napapalibutan ng mga kumikintab na palamuti. Pinutungan ko iyon ng black see-through robe. Habang 7 inches black stiletto ang ipinares ko. Naku, Inday, napakaganda mo naman. Siguradong pagkakaguluhan ka ng mga customer lalo at bago ka at mukhang sariwa. Tuwang-tuwang puri sa akin ang kasamahan ko na nagngangalang Theria. Siya agad ang nakapagkilala sa akin nang malamang dito na ako magtatrabaho. Inday ang pinakilala kong pangalan dahil ang alam ng lahat ay isa akong probinsyana na nagipit dito sa Kamaynilaan. Kaya napilitang kumapit sa patilim at tulad sa lagi kong ginagawa ay naniwala sila. Ako pa ba? Diyos to, kaya dikit ka palagi sa akin para mahawaan ka. Biro ko. Nagtawanan kami habang abala ko sa pag-aayos ng curly kong buhok na kilulayan ko ng silver. Lalo tuloy akong gumanda. Ikaw na, Inday. Tawag ulit sa akin kaya tumayo na ako. Umakto pa ako nahihiya at napipilitan para on character. Umayos ka nga. Iritang tugon sa akin ng manager dahil mukha akong teenager na hindi kilala kung ano ang porn. In short, innocent ko no. Hinila niya ako at pinagtulakan palabas ng stage. Sumalubong sa akin ang nakakasilaw na ilaw at ang mga hiyawan ng mga tao, lalo na mga kalalakihan. Nangya, ang swerte nila. Makikita nila ang ganda ng katawan ng tulad kong Diyosa. Nahiya nga si Aphrodite sa taglay kong alindog.
Bala ko na sana siyang palitan sa pwesto niya bilang Goddess of Love and Beauty. Kaso, busy ako kaya hindi na ituloy ang impeachment niya. Wow! Ang hot! Wow, pre, bago. Mukhang sariwa. Akin yan. Magwawaldas ako ng pera para maikama yan. Iba-iba ang komento ng iba nang makita ko. Parang mga tigang kumpumuri. Napangisi lang ako sa loob-loob ko. Nagsimulang pumailan lang ang maharot na musika. Versace on the Floor ni Bruno Mars na may sexy and erotic rendition. Sinabayan ko yun. Kung gaano kalandi ang lyrics ay ganoon ko rin kalanding sinayaw. Dahan-dahan ko iginigiling ang balakang ko habang ang mga mata ko ay pasimpleng nakamasid sa paligid dahil kailangan kong masimulan kung ano talagang pakay ko sa pagpasok dito. Kagatlaba akong dahan-dahan naglakad para mas lalo ako makita ng mga tao. Sexy at nangaakit akong tumingin sa kanila. Hanggang sa mapadako ang tingin ko sa bar counter at nakasalubong ko mga mata ni Intoy ko. Walang emosyon ang kanyang mga mata habang sumisimsim ng alak. Hindi ko ipinahalatang natigilan ako at dinagsan ang kaba ang puso ko. Langiya, hindi ko inaasahan na makikita ko siya dito. Nakalimutan ko na ito ang bar na malapit sa company niya at narinig ko, ayon sa pangastok ko, sa kanya na ito ang paborito niyang puntahan bar. Kasama niya mga kapatid niyang sina 2nd, 4th at 5th. Kunot noong nakatingin sa akin si 5th. Si 4th ay walang pakialam tapos si 2nd ay nakangisi. Nakita ko nagsasalita ang mga ito ayon sa pagbuka ng mga bibig pero tahimik lamang si Intoy ko. Itinuloy ko ang pagsabay sa maharot na musika pero kung kanina ay full of confident ako dahil alam ko maganda at sexy ako. Ngayon ay nakakaramdam ako ng hiya at pagkailang dahil ramdam ko ang mata niyang nakatingin pa rin sa gawi ko. Tom, Grace, kailangan mo mag-focus dahil nasa trabaho ka. Dapat hiwalay ang trabaho sa love life. Paalala ko sa sarili ko. Halos magwala na ang mga lalaki habang pinapanood ang pagsasayaw ko. Sa paraang nakakaakit ay hinubad ko ang suot kong robe at hinayaan iyong mahulog sa sahig. Napapalunok ang mga kalalakihan habang nakasunod ang mapagnasang mga mata sa bawat indayog ng katawan ko. Naglakad ako sa pool at doon muling sumayaw. Lahat ng alam ko sa pagsasayaw ng ganitong klase ng harot ay ginawa ko na. May part sa akin na gusto ko maapektuhan din sa Intoy ko tulad na ibang lalaki nandito. Gusto ko maepekto rin ako sa kanya tulad ng dating niya sa akin. Ibinaba ko ang strap ng bra ko hanggang sa parang hinuhubad. Pero hindi ko hinayaang mahulog iyon. Aba, stripper lang ang tawag sa akin pero hindi ako nagpapakita ng mga pribadong parte ng katawan ko. Kahit bayaran ako ng milyon ay hindi ko tatangkaing gawin iyon. Well, in a second thought, pwede naman kung sintoy ko ang kaharap. Kahit walang bayad para akong globe. Go lang ng go. Biglang tumayo ang isa sa kanila. Naka-business suit iyon at malaki ang pangangatawan. Nakangisi siyang naglakad papalapit sa akin. Akmang hahawakan niyang hita ko nang pasimple akong humakbang paatras. Hindi halatang umiwas ako dahil parang parte iyon ng stat ko. You're so hot, darling. Puno ng pagnanasang sabi nito. Ngumiti lang ako dahil bakas na bakas sa mga mata niya ang pagnanasa. Later, baby. I will take you in my bed. Sabi pa nito at kagatlabi akong tinitigan mula ulo hanggang paa at tumigil ang tingin niya sa boobs ko. Lihim ako napatiimbag dahil sa sinabi niya. Kung nasa ibang sitwasyon lang, ay mawawala nang wala sa oras ang pinakaiingatan niya. Pinaalalahanan ko lang ang sarili ko na kumalma dahil baka mabulilyaso ang plano ko. Bumalik ito sa pagkakaupo sa kinaroroonan kanina pero hindi inaalis sa akin ang puno ng pagnanasa na mga tingin. Langiya. May hilig ang gago. Hindi na ako nagkaroon ng lakas na loob na tumingin ulit sa gawin nila Intoy ko dahil ramdam ko ang talim ng mga mata niya. Kahapon nga nasabihan ako ng nakikipaglandian kahit wala naman ako ginagawa. Ngayon pa kayang halos magubad na ako sa harap ng mga lalaki? Siguradong nasa isip na niyang imahe ko bilang babaeng bayaran at kahit gusto ko mang itama ang marumi niyang iisipin sa akin, ay hindi na muna ngayon. Nasaktan ako sa naging paratang niya sa akin so why not prove to him that he's right? Dalawang achievement sa iisang plano. Nang matapos ang musikang sinasabayan ko ay agad na akong umalis sa stage at bumalik sa backstage. Hindi na ako nag-abalang pulutin ng mga papel na perang ibinabato sa akin ng mga customer habang nagsasayaw ako. I don't need their money dahil marami ako noon. Though this is the high-end bar ay may ganitong eksena rin. Gosh, ang hot mong sumayaw, Inday. For sure marami magkakandara pa mga customer sa'yo. Bungad sa akin ni Taria na nakasabayan ko sa pagpasok sa dressing room.
Hayaan mo sila, hindi naman ako mag-entertain. Kalmadong sagot ko kahit ang totoo hindi ako mapakali dahil sa sobrang kaba ko. Ito talagang epekto sa akin ng intoy ko. Mabuti nga at hindi ka pinaguhubad dahil alam ni Madam na hindi mo pa kaya iyon. Anya. Hindi tulad ko, halos lahat ng mga dancer dito ay naguhubad kapag sumasayaw. Ang mga baguhan lang ang may consideration dahil ang rason hindi pa sanay. Kahit naman kaya ko, hindi ako maghuhubad. Sagot ko. Kumuha ko ng short at sando sa bag na dala ko at mabilis iyong isunuot dahil nilalamig na ako. Full aircon ang buong lugar. Kapag hindi pa ako nagdamit ay maninigas ako. Tama na yan, chika nyo. Ikaw, Taria, sa table 4 ka. At ikaw naman, Inday. May gusto mag-table sa'yo. Siya yung anak na may-ari ng bar na ito kaya kapag nagkataon ay tiba-tiba ka. Litan niya ni Madam na siyang kakapasok lang. Agad naman tumaliman si Taria kaya naiwan kaming dalawa. Madam, ang usapan po natin ay sasayaw lang ako at hindi mag-entertain ng kahit na sino lalaki. Rason ko. Virgin pa ako manang kaya ayoko. Kumumpa siya sa harap ng mukha ko gamit ang namimilantik na mga daliri. Ay no, ngayon lang naman dahil nakakahiya naman sa anak ng amo natin. Pilit niya pero umiling ako. Wala po akong pakaalam kahit siya pa ang presidente ng Pilipinas. Basta ayoko, tapos. Tinasan niya ako ng kilay at humalukip-kip. Gusto mo bang mawala ng trabaho? Natigilan ako sa sinabi niya. Mariin ako napapikit. Kapag natanggal ako sa trabaho, hindi ko maisasakato para ng plano ko. Wala na ibang paraan na makapasok ako dito dahil hindi naman ako pwede maging bouncer at lalong hindi ako pasado sa pagbabarista dahil hindi ako marunong maghalo ng alak. Saka kapag natanggal ako, tsak na hindi na ulit ako matatanggap. Muli akong dumilat at sinalubong ang tingin ni Madam na nakamasid lang sa akin habang mataray pa rin ang tabas na mukha. Okay, sige na nga pero ngayon lang ha. Paninigurado ko. Napapalakpak pa siya. Sure. Sadyang gustong-gusto ka lang talaga ni boss. Nakakuha mo sa pa-Versace mo. Anya na, tuwan-tuwa na. Nailing ako sumunod sa kanya palabas. Hindi na ako nag-abala mag-ayos dahil wala naman akong pake sa customer ko. Napairap ako. Nakakainis. Ayoko na nga sana lumabas sa dressing room dahil nandito si intoy ko. Baka tuluyan ako mabastard sa panliligaw ko. Boss, nandito na po siya. Masiglang tugon ni Madam nang tumapat kami sa isang table sa pinakasulok na parte. Medyo madilim dito. Napataas na lang ang kilay ko na makita ang tinutukoy ni Madam ay yung lalaki nakasuit kanina na lumapit sa akin habang nagsasayaw ako. Kaya pala malakas sa loob dahil anak na may-ari. Good evening, sir. Labas sa ilong na bati ko kaya siniko ako ni Madam. Pangiwi akong ngumiti. Good evening to you too, young lady. Nakangising balikbati niya habang ang mga matay nasa hita ko. Sige boss, may iwan ko na kayo. Hanggang sa makaalis si Madam ay nakatayo lang ako sa pinag-iwanan niya sa akin. Pinagmasdan ko ang lalaki. Walang-wala sa kakisigan at kagwapuhan ng intoy ko. What's your name? Tanong nito. Medyo pasigaw ang pagtatanong niya dahil sa malakas na disco music na sinasabayan ng mga tao. Naipon na sila sa dance floor at para mga hayop na nakawala sa kulungan dahil kulang na lang magwala. Mga lasing na. Inday. Yamot na sagot ko. Inday? Inday, Diyosa. May asawa at sandusa ng anak. At ngayon naman ay buntis. Naglilihi. Sagot ko. Lihim ako na pangisi nang hindi siya makapagsalita at halatang natigilan. Kailangan ko magsinungaling at supalpalin siya para tantanan ako. Mahal na mahal ko asawa ko at hindi ako nagbebenta ng katawan. Dugtong ko pa. Kung ganoon ay bakit ka nagtatrabaho dito? Tanong niya na makabawi. Para may maipakain sa mga anak. Akala ko ititigilan na niya ako pero tahimik ako napamura nang tumayo ito at bigla akong hinapit sa pamamagitan ng pagpulupot ng braso sa bewang ko. Hindi naman virginity mong habol ko. Mukha ka naman parang walang anak so I still want to do you. Mabayaran kita ng malaki. I hope magaling ka sa kama dahil nakadose ka ng anak. Arogante niyang tugon. Para akong sasabog sa inis dahil sa mga sinabi niya. Hindi naman ako na-insulto dahil wala namang katotohanan ng mga sinabi niya pero naiinis ako sa lalaking tulad niya na walang galang sa babae. Ngumisi ako at mahigpit na hinawakan ng mga braso niya na nasa bewang ko. Kahit malaki siya, ay nakita ko ang pagniwi niya sa higpit ng hawak ko para mabaklas iyon. Aman ay dyan kaya kahit gaano siya kalaki hindi siya uubra sa akin. Magaling ako sa kama, pero ang performance ko ay para lang sa intoy ko.
Nang tuluyan ko matanggal ang kamay niya sa akin ay binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Magsadali ka na lang para mailabas mo yung init ng katawan mo. Tinalikuran ko na siya. Sa pagtalikod ko ay nakita ko namang nakatingin sa gawi ko sa intoy ko. Nakita ko ang disappointment sa mukha niya na umiling at naglakad palabas ng lugar. Loving someone who can't love you back is like stabbing a knife on your own chest with your own hands. Para ka na rin kasing nagpakamatay. Para mo na rin pinatay sa sakit ang puso mo. Sobra ka masasaktan. Sobra kang magsaselos at sobra kang aasa. Kahit wala kang karapatan. Lihim na mawawasak ang puso mo pero wala kang karapatang dumaing dahil ikaw ang nagmamahal. Samantalang siya, hindi ikaw ang mahal. That is the most painful reality about one-sided love. Hihintayin mo na lang na mapagod ang puso mo at ikaw na mismo sumuko. Pero hanggat hindi nangyayari iyon, ay lulunurin ka ng sarili mo luha at wawasakin ka ng iyong pagkabigo. Thank you for listening. I am DJ Inday, ang pinakamagandang Inday sa balat ng lupa. Nagsasabing, hindi katangahan ang ipagsiksika ng sarili mo sa taong hindi ka mahal. Dahil ang katangahan ay yung may nararamdaman ka pero hindi mo ipinapakita. Alright! The next song, requested by one of our listeners, titled Dive by Ed Sheeran. Nang matapos ang ere ko, ay agad akong tumayo at naglakad papunta sa restroom dahil para akong nahahapo. Nakakainis naman kasi. 1 linggo na akong lutang dahil 1 linggo na rin akong hindi pinapansin na intoy ko. Simula ng encounter sa bar ay hindi ko na siya nakita ulit doon. Dito naman sa company niya ay nakikita ko lang siyang papasok sa elevator na madalas hindi ko maabutan. Sinubukan ko rin siyang puntahan sa office niya pero pinagbabawalan akong pumasok doon. Kahit si Rico ay hindi ko napakausapan dahil talaga magagalit daw ito at tatanggalan siya ng trabaho. Ayoko namang mandamay kaya hindi na ako nagpumilit. Ang tangi ko lang nagagawa ay padalhan siya ng pagkain na nabalitaan ko pang tinatapon lang sa basurahan, kundi naman ay binibigay niya kay Rico. Bakit mo ba ako pinapahirapan? Inis ako na pa sa bunot ng buhok dahil sa frustration. Nakatitig lang ako sa reflection ko sa salamin. Intoy ko. Anong dapat kong gawin? Tanong ko sa sarili. Naghihilamos ako dahil bakas na sa mukha ko ang labis na pagod. Sa umaga dito ako sa CBE. Kapag naman gabi, nasa bar ako at madalas ay madaling araw na ako umuwi dahil ini-inspection ko muna ang buong lugar bago umuwi. At 1 linggo na pero wala pa rin ako nakikitang kakaiba sa bar na iyon. Wala ko nakikitang nagbebentahan ng droga. Bumukas ang pinto ng restroom at nakita ko sa pamamagitan ng salamin ang babaeng pumasok. Mas lalo ko nadismaya na makitang si Miss Reporter iyon. Siya palagi ang kasama ni Intoy ko at nainis ako dahil nauungusan na niya ako. Oh, look who's here, the great stripper. Pasaring agad nito nang makita ako. Hindi ko yun pinansin dahil may mas mahalaga akong bagay na dapat intindihin at hindi siya kasali sa mga bagay na iyon. Lakas makapanghusga na pokpok ako. Siya naman pala yung nagbebenta na laman sa mga lalaki para magkapera lang. Sabi niya pa. Inignore ako ulit. Ang kapal na mukha na akitin sa third. Bayaran naman pala siya. Tumayo siya sa tabi ko at inilabas ang lipstick mula sa pouch. Inignore ako ulit. Ang mga desperada nga naman. Gagawin na lahat. Makabingwit lang ng malaking isda. Nagtitimpi lang ako. Kuyom ko na ang kamao ko at isa na lang, game ball na ito. Hindi siya mahal na third at pati si Fifth ay nilalandi niya rin. Mabuti na lang hindi pumapahatol sa kanya. The Miller Brothers pa talagang gustong ibiktima? What a war. Tuluyan ang nasaid ang pasensya ko dahil sa dumi ng bunganga niya at naglalabas ng mga basura ang bawat salita. Walang keme kung binunot ang baril na nasa holster ko at mabilis iyong ikinasa. Itinutok ko sa bunganga niya. Agad na nawala ng kulay ang mukha niya at nabitawan ng lipstick dahil sa pagkabigla at takot na rin. Isa pang salita, sabugyang malabasura sa payatas mong bunganga. Banta ko gamit ang pinaka-nakakatakot na boses na meron ako. Nalaki ang mga mata niya at natuod sa kinatatayuan. Ilang sandali lang ay nakita ko na ang panginginig niya at naluluha na. Huwag mo kong subukan dahil wala ka pa sa kalingkingan ko kung tutuusin. Para kang aso, tahol ng tahol sa taong hindi mo kilala. Ngumisi ako. Piliin mo, lalaitin mo. Kung ayaw mong sa'yo matapos ang lahi ng mga malalandi. Hindi na ito nakapagsalita at mabilis na lang na tumakbo palabas.
Hindi alintana na naiwan na ang pouch at lipstick niya. Nahilig akong pumasok sa isang cubicle. Kinuha ko ang cellphone ko na nakasuksok din sa holster at tinawagan ang numero ni Angela. Yes? Bungad niya makalipas sa 5 ring. Pakihack naman ng CCTV dito sa restroom 1 ng CBE building at pakidelete ng footage ko. Tugon ko. Okay. Yun lang naging sagot niya at pinutol na ang tawag. Muli akong lumabas at tumungtong sa sink. Binuksan ko ang isa na patungo sa loob ng kisame at doon pansamantala itinago ang baril ko dahil siguradong nagsumbong na ang babaeng iyon. Pagkatapos kong gawin iyon ay muli akong humarap sa salamin at inayos sa sarili ko. Nang masigurong ayos na lumabas na ako na parang wala nangyari. Papasok na ulit sana ako sa station para kunin ang bag ko na mag-vibrate ang cellphone ko. Binasa ko ang text ni Angela. All deleted. Napangiti ako sa text niya at pasipol-sipol na tuloy ang lumakad papasok sa station. Mukhang masaya ka, DJ Inday. Puna ng DJ na siyang kasunod sa akin. Kailangan talagang palagi tayo maging masaya dahil nakakabawas ng pagiging Diyos kung palaging sisimangot. Tatawa-tawa ko yung sagot bago tuloy ang kinuha ang gamit ko. Tinapik ko pang balikat niya bago muli lumabas. Nasa exit na ako ng building nang pigilan ako ni Manong Guarda. Tinaasan ko siya ng kilay. Ma'am, hindi po muna kayo pwedeng umalis. Nakatanggap po ako ng tawag mula sa presidente at sinabing pumunta raw kayo sa office niya. Kaya nga ako palabas, diba? Dahil pupunta ako sa Malacanang kung nasaan ang opisina ng presidente. Tumawa ko nang mapasimangot siya. Inaasahan ko na naman na mangyayari ito dahil alam ko doon ang takbo ni Miss Reporter. Sa taas po, ma'am. Si Mr. Third Miller po ang tinutukoy ko na presidente. Anya, binibiro lang kita, kuya. Pagkasabi ko noon, ay pumihit ako at tinahak ang daan papunta sa elevator. Nang makarating ako sa floor kung nasaan ang office na intoy ko, ay pinagtitinginan na naman ako ng mga tao. You know, right? Diyos, kasi ako sa ganda kaya ganyan silang makatingin. Biglang tumayo si Rico nang makita ko at sumalubong sa akin. Hey ma'am, mukhang lalo kayong gumaganda araw-araw ah. Nag-flip ako ng hair at sabay kaming natawa. Nag-appear kami. Ganun talaga ako. Bawat paglipas ng araw, mas tumitingkad ang ganda. Minsan nga nakakapagod din. Nakakapagod ang maging maganda. Dahil madalas akong habol-habuli ng mga lalaki. Natuwa na naman kami dahil sa sarili kong kalokohan. Masarap kausap itong si Rico dahil kahit medyo nerdy ay may sense of humor. Siya nga pala ma'am, naghihintay na po sa'yo si Mr. President. Pagkuway sabi niya. Tumango ako at nakapag-fist bump sa kanya bago tuloy ang binalingan ng pintuan ng opisina ng intoy ko. Inihanda ko ang masayang-masaya kong ngiti at walang katok na binuksan ko ang pintuan. Good afternoon everyone! I am Inday, the Diyos sa 28 na nagmula sa Mount Olympus, bumaba sa lupa at nagasik ng kagandahan. Naniniwala sa kasabihang, hindi lahat ng ahas ay nasa gubat. Ang iba ay nasa harap ko lamang. And I thank you. Ani ko habang nakapamewang na parang beauty queen na sasabak sa Miss Universe. Confident ako naglakad papalapit sa kanila habang kumakaway wearing my close-up smile. Hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin ang naabutan ko eksena. Magkayakap silang dalawa sa visitor's chair habang umiiyak si Miss Reporter. Mamaya ko nalang iindahin ng sakit. What is it this time? Missed you. May pagtitimping bungad ni intoy ko. Missed you? Kaya, mas gugustuhin ko pantawagin niya akong gaga kaysa ganyan siyang kapormal. Naglakad ako palapit sa kanya para bigyan siya ng halik sa pisngi pero bago ko pa man magawa yun ay itinulak niya ako. Malakas ang pagkakatulak niya kaya natapilok ang isa kong paa dahil na rin sa taas ng heels ko. Ipinagsawalang bahala ko iyon kahit ramdam kong parang nabali ang sakong ko. I miss you. Nakangiti kong bati sa kanya. Itinago ko sa ngiti ko ang pagkirot ng paa ko. Stop that nonsense. You miss it. Lumayo siya sa akin at formal na umupo sa swivel chair. Puno ng pag-aalala ang mga mata nito habang nakatingin sa umiiyak na babae sa harap niya. Hindi ko sinunod ang sinabi niya dahil kapag iginalaw ko ang paa ko ay siguradong matutumba ako sa sakit. Pero mas masakit pa rin talagang puso ko. Sabi ko maupo ka. Madiin niyang tugon. Kung ang tingin niya kay Miss Reporter ay may pag-aalala, sa akin naman ay puno ng galit. Kulang na lang masugatan ako sa talim ng tingin ipinupukol niya sa akin. Hindi na. Tatayo na lang ako dahil may pupuntahan pa akong trabaho. Pagkatapos nito, nakangiti pa rin ako. Aba, kailangan ko maging maganda kahit nasasaktan ako dahil yun na lang may pagmamayabang ko sa lahat. Trabaho?
Trabaho ang tawag mo sa paghuhubad sa harap ng mga lalaki? Nanguyam niyang tanong. Bakas ang pandidiri sa boses. Nalunok ko lahat ng iyon dahil nakatitig lang ako sa gwapo niyang mukha. Miss na miss ko na siya sa totoo lang at kahit gusto ko siyang yakapin at pupugin ng halik ay hindi ko magawa dahil bukod sa galit siya sa akin ay napinsala ang paa ko. Pakasabi na lang kung anong kailangan mo sa pagpapatawag sa akin dito. Wala akong lakas na makipagsupalpalan dahil sobra-sobra na ang natamo ko ngayong araw. Nagsumbong sa akin si Nicole tungkol sa ginawa mo sa restroom. Panimulaan niya. Nicole? First name basis samantalang sa akin ay Miss Chu ang tawag? Adultery to. Wala akong ginagawa sa kanya. Sagot ko. Anong wala? Tinutukan mo ako ng baril tapos ay nilait-lait mo ako. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Nagre-retouch lang ako sa restroom na yon. Sigaw sa akin ni Miss Reporter. Hindi ako nagpatinag sa sigaw niya. Kubalukip-kip lang ako at binaling ang tingin kay Intoy ko. Bakit hindi natin tingnan ang CCTV footage ng restroom na tinutukoy niya? Hamon ko kay Intoy ko. Nagtagisan muna kami ng tingin. Masamang tingin niya laban sa malambing kong tingin. Binuhay niyang intercom at may kinausap. Pakihingi ng CCTV footage sa restroom ng first floor. Pagkatapos noon ay bumaling ito kay Miss Reporter na lakas makabilma Santos ng aktingan. Napairap na lang ako. Hindi ko naman nanaising magbukhang damsel in distress sa harap ni Intoy ko para lang makuha ang atensyon niya. I am a strong woman at wala akong hindi kinakaya. Hindi ako ang tipo ng babae na kailangan ng knight in shining armor.